walang batayan para sabihin na meron pong pananagutan ang ehekutibo dito po sa pag-aresto sa dating Pangulo at pagdadala po sa kanya sa International Criminal Court. Isang mapagpalang araw po muli sa inyo lahat mga kababayan. Welcome sa Robert Double B. Ayan, basta kayo ha. Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan ha. Alam po ninyo mga kababayan ay napakarami pong dapat pag-usapan ngayon, no? Sapagkat ay napakaraming issue ha. Napakaraming issue na naglabasan, na sa paglutangan sa social media, sa mainstream media. May kinalaman sa politika o impeachment, palitan ng leadership sa Senado. Okay? Tapos ito pa yung issue patungkol naman sa China, West Philippines ay hindi po matapos-tapos. Katulad po nito ay ngayon po naglabas po ng survey result itong Okta Research. Dito po sa survey nila ay nabanggit po dito yung pangalan ni Pangulong Marcos at VP Sara. Okay? Sabi ko dito Okta Research Survey, parehong bumaba ang trust at performance rating ni Pangulong President Bongbong Marcos Jr. habang tumaas ang ratings ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa nationwide survey ng sinagawa ng Okta Research para sa ika-4 na quarter ng 2025. So ibig sabihin yan, 4 na quarter, ibig sabihin yan, October, November, December. Ayan. Okay? Batay sa resulta ng survey, buwaba sa 48% ang trust rating ni PBBM sa fourth quarter mula 57% noong third quarter. Bumaba rin ang performance rating nito mula 54% sa ikatlong quarter ay naging 51% sa ika-4 na quarter. So ang laki po ng binaba Biruin nyo naman mula 57% bumaba sa 48%. So ibig sabihin 9% po ang ibinaba ng trust o ng trust rating ni Pangulong Marcos. At ang kanyang performance naman mula sa 54 naging 51. Ang laki po ang laki ng binaba ng kanyang trust rating. Grabe 9%. Samantala sa kabilang banda, bahagyang tumaas ang trust rating ni VP Sara mula 51% sa third quarter ay naging 53% sa fourth quarter. Tumaas din ang kanyang performance rating ng vice presidente mula 49 ay naging 54% sa ika-4 na quarter ng 2025. Wow! Palakpakan isinagawa ng naturang survey mula December 16 hanggang 2025 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents na may edad 18 pataas mula sa iba't ibang rehiyon ng buong bansa. So yan po ang nabanggit ng survey. So congratulations sa ating Vice President sapagkat tuloy-tuloy po ang kanyang pag-angat ng kanyang trust rating and performance rating. Kay PBBM talagang hindi na nakakabawi Hindi na po nakakabawi itong si Pangulong Marcos. Sa ating palagay, ito po ay isang basihan na naman, na masasabi natin na mag-aalboroto na naman itong mga kritiko ni VP Sara. Dahil po sa resulta ng survey na ito, tayo po ay nakakatiyak na lalo mag-aalboroto
itong mga kalaban ni VP Sara na gusto siyang i-demolish sa 2028 presidential election. Katulad dito mga kababayan ito po, pakinggan po ninyo itong bahagi ng sinabi nitong si Congressman Tere Ridon patungkol po dito sa impeachment na laban kay Pangulong Marcos. Okay? Ito po ay isang ground ng impeachment laban kay Pangulong Marcos at ang ground na ito ay may kinalaman sa pag-aristo, legality, sa pag-aristo kay dating Pangulong Duterte, kay Tatay Digong. Ito po, pakinggan po niyo mga kababayan, Walang batayan para sabihin na meron pong pananagutan ang ehekutibo dito po sa pag-aresto sa dating Pangulo at pagdadala po sa kanya sa International Criminal Court. Most of the annexes are news articles. I'm stating it for the record. They're only, for the entire complaint, there are only, I think, 3 annexes that are official records on which I'm asking on whether or not there exists a certified true copy for it when it was submitted to the House. No? So this is Annex U, transcript of Committee on Accountability of Public Officers and Investigations, Blue Ribbon, 25 September 2025. Annex L, Supreme Court Decision dated 3 December 2025, Pimentel versus House of Representatives. Ayan po ang malinaw na sinabi nito si Congressman Tere Ridon. Wala daw basihan wala daw pabasihan itong pagdakip o pag-aresto ng gobyernong Marcos sa dating Pangulo. Wala daw basihan itong impeachment na ito. Ay alam po ninyo di ba nga nung inaresto si PRRD, maraming mga legal luminaries ang nagsabi na hindi ginawa ng gobyerno ang kanyang obligasyon na ayon sa batas na dalhin, isurrender sa competent court o competent judicial authority itong si dating Pangulong Duterte. 9851 ng Rome Statute. Malinaw po ang mga sinabi ng eksperto noon. Dahil hindi tinupad, hindi ginawa ng gobyerno ang obligasyon, tungkulin na dalhin sa tamang korte si Pangulong Duterte, ibig sabihin niya, lumabag sa batas. Ito si PBBM. Pero base dyan sa impeachment at sa sinabi ni Ridon, wala daw ba siyan para masabi na may nilabag na batas itong si Pangulong Marcos. Wow! Kung sa bagay, inaasahan na po natin yan inaasahan na po natin na nung unang araw pa lamang na nabalitaan natin na may nagsampa ng kaso, impeachment laban kay Pangulong Marcos at sinasabi ng iba ng mga congressman, mga abogado, na di umano itong abogado na nagsampa ng impeachment laban kay Pangulong Marcos ay dati raw abogado ni F.L. Lisa. Yan nasabi. Maging si Eris, sinabi yan.
Si Congressman Erisi ng Caloocan. Sinabi yan eh. Siyempre dahil doon, nagduda tayo. At saka, di ba nung nagsampa ng impeachment complaint, yung abogado, ang kanyang pinapakita na papel ay 4 pages lamang. Doon pa lang nagtaka tayo kung bakit. Meron bang ganun? Magpapile ka ng impeachment tapos wala ka man ng daladala ng mga papel na may lamang ebidensya. Di ba? Kaya doon po nasabi natin, naisip natin na pwedeng ito ay scripted. Di ba? Pwede itong ay masabi natin na sarswelang impeachment. Okay? Ngayon nga, mga kababayan, nakikita na natin dito sa style ng pag-hearing, pagdinig dyan sa Kongreso, laban sa impeachment na ito. At hindi lang yan. Hindi lang po sila doon, maging ibang congressman na bahagi nitong membro ng Justice Committee nitong Kamara. Kaya, ano pa ba? Ano pang asahan natin na maging patas itong mga ito? Wala. Kabaliktaran, ang inaasahan natin, kabaliktaran, na laban naman dito sa impeachment ni VP Sara. Sigurado yan, mga kababayan. Kung masyadong malamya itong impeachment nito laban kay Pangulong Marcos, kung masyadong malamya itong pagbusisi ng mga congressman sa ground of impeachment na ito, hindi nga nabanggit ng dyan dyan sa pagsasalita ni Gadon. Hindi nga nabanggit yung Constitute. Yung 9851, hindi nga nabanggit. Maging doon sa sinampang impeachment, hindi rin nabanggit yung batas. Ang pinagbasihan lang yung mga hearing sa Senado, yung mga news article, pambira ito. Obvious naman na yung impeachment na yun laban kay Pangulong Marcos, yun po ay scripted talaga. Kaya sabi ko iba po ang sitwasyon pagdating naman sa impeachment laban kay VP Sara. Di ba kamakailan? Itong grupo ng makabayan nagsampa ng impeachment laban kay VP Sara. Second impeachment. Di ba tapos na yung 1-year rule ban ng impeachment. Nagsampa din itong mga sinasabi nila ng mga ano ba yun? Grupo ng mga pari, civil society na nakaganon, no? Di ba yung Makabayan Black? Sa tuwing sila po ay nagtitipon-tipon, nakaganon yung kamay nila. Tapos yung mga civil society, nakaganon din. Tingnan nyo, tingnan nyo ang video, parehong-pareho. Nakaganon, no? Nakataas yung kamay. Yan. Ano ibig sabihin yan? Parehas sila Parang similar ang kanilang tawag dyan, yung kanilang tawag dito, simbolo. Similar sa atin mga kababayan ang simbolo. Kung ang kay Tatay Digong ganyan, ibig sabihin ng kamay na bakal. Laban sa kriminal. Di ba? Kaya Tatay Digong nakaganon siya Hindi nakaganyan. Ganyan. Ibig sabihin nun, simbolo ng kamay na bakal sa kanyang polisiya. Pagka ganon, ano ibig sabihin nun? Kayo na po maghusga mga kababayan kayo na po maghusga kung ano ibig sabihin niyan, ang simbolo niyan. Okay? Kaya, naku, sigurado yan pagdating ng pagdinig, diringgin na
itong impeachment na laban kay BP Sara, sigurado yan. Lahat dyan ng butas, lahat dyan ng sulok, lahat ng butas, ng karayom, papasukin niya ng mga congressman, mahanapan lang ng butas si BP Sara. Expected yan, mga kababayan, Lahat ng butas ng karayom, papasukin yan. Pag-impeachment na ni BP Sara, ang kanilang diringgin. Okay? Sigurado yan, mga kababayan. Iba yan, iba. Ini-expect po natin yan. Ito mga kababayan, ito po kasing impeachment na yan. Meron po dito pahayag po yung kampo ni BP Sara. Meron po silang pahayag itong defense team sa pamamagitan ng tagapagsalita nitong defense team na BP Sara na si Attorney Michael Powa. Okay, sabi dito we are prepared to confront these allegations squarely through the proper constitutional process, confident that a fair and impartial review will demonstrate that the accusations are devoid of both factual and legal basis. So yan po ang pahayag ditong defense team sa pamamagitan ni Atty. Powa. Nakahanda daw sila. Nakahanda silang harapin itong allegation na ito laban kay BP Sara. Sigurado yan siyempre. Katulad po ng ating inaasahan di ba nung unang impeachment last year, nakita nila kaagad yung butas ng impeachment na sinampa kay BP Sara. At this time, sigurado ako, matindi ang labanan nito. Siguradong lahat ng butas din yan, susuriin niya ng defense team. Hindi pa pwedeng hahayaan lang nila yan. Sigurado yan. Ito pa mga kababayan di ba maogong yung maogong yung usap-usapan na magpapalit ng Senate leadership. At ang sila sabi ay dalawa sa minority block ang pwede, pinagpipilian. Pwede si Amy Marcos or Senator Alan Cayetano. Maogong yan ngayon, mga kababayan, nagbigay po ng pahayag itong si Soto at si Lacson patungkol dyan. Yan ngayon ang ating bigyan ng komento o reaction. Ito po sagot ni Soto. Sabi niya, ano ba ang iniisip ko na maaring hindi matuwa ang ilan sa mga kasama ko? Baka dahil mahigpit ako sa insertion sa budget. Wow! Ganon. So, ibig sabihin, kapag merong senador na membro ng majority ang mag-withdraw na support kay Soto, ibig sabihin daw ay dahil sa ayaw sa kanya dahil sa insertion. Mahigpit dahil sa insertion. Nagaling So, ibig sabihin, parang pinapalabas ni Soto na siya ay matuwid dahil siya ay mahigpit sa insertion. Di ba nga, pagka-insertion ay ang sama ng dating sa tao. Masama sa pandinig ng tao pag sinabing insertion. So, ibig sabihin, yung senador na mag-withdraw ng support sa kanya, ibig sabihin nun, masabi natin na corrupt. Ganon. At si Soto ay malinis. Ayan. Diba? Ang galing, Ang galing ng strategy na pagsagot ni Soto. Malinis siya. Ngayon naman ito si Lacson, sabi,
Ito daw ang plano na pagpapalit ng leadership sa Senado ay tinawag ni Lacson na sadistic. Sadistic. Galing ano. Napaisip ako mga kababayan na, di ba nga inagaw nila yung Senate leadership kay Cheese na humantong din sa pagpapalit. Pag-agaw naman ng chairman ng Blue Ribbon Committee kay Marcolita. Kung ang tawag pala ni Lacson dito sa gustong magpalit ng leadership, ay tawag niya ay sadistic, ibig sabihin yung ginawa nila noon kay Cheese, kay Marcolita ay sadistic din pala. Ano, Ping? Ibig sabihin, kayo pala ay sadistic. Ping, di ba? Yung ginawa pala ninyo sa mga kay Cheese, kay Marcolita, ay sadistic pala yun. Pare-pareho pala kayo. Di ba? Tinawag mo sadistic yung maugong na usap-usapan na papalitan kayo. Pero kayo noon, sadistic din pala. Ping. Kala mo, Ping, Kala mo hindi babalik sa iyo yung ano mo, hindi babalik sa iyo yung inyong pinagsasabi,